Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fact, sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagata ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang na ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin niyo kaya Tony Himler? Abogado yan! Atty. Sinibudok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Maculina, abogado yan! Malinaw po dito na kasi si PBBM, o nga pala naalala ko, si PBBM may minensyong ganun. Bakit ni... So ito si Bato ngayon, nagpaparinig po kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Bakit ito nasabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa PDP laban na to? Bakit po? Ayun yung tanong. Bakit? Eh kasi po, diba? Makikita nyo naman sa mga galawan nila na one-sided po yung mga to. Diba? Pinoprotektahan po nila yung totoong nagpahirap sa ating bansa. Maliwanag po yan. Diba? Pinoprotektahan po nila, yung pamilyang Duterte. Imbis na ang bansa, ang mga Pilipino, ang dapat unahin, inuuna po ang isang pamilya. Sa isang pamilya po sila naglilingkod. Hindi po sa mga Pilipino. Diba? Kaya kung titingnan nyo, parang walang kwenta itong PDP laban na to. Anong mapapala natin dyan sa PDP laban na yan? Kapag yan ay nanalo, anong magagawa ng mga yan? Diba? Katulad ni Bato. O, senador yan. Diyan sa Senado, anong ginawa niya? Ang gusto nga niya, imbestigahan daw niya yung sarili niya. Tama ba yon? Bilang isang senador, ikaw yung pinagdududahan, tapos ikaw mag-iimbestiga sa sarili mo? O di, para kang nagbibinta lang ng suka. Diba? Anong tawag dun? Si Bato de la Rosa pala yung nakagawa niyan. Papayag ba kayo na ako, kriminal ako? Si Ballpoint Man, sample ko lang ha. Kriminal si Ballpoint Man. Pinatay niya yung isang manok. Sisiw. Oh, sisiw. Tapos, sabihin ng mga tao, yan si Ballpoint Man yung pumatay ng manok eh. Si nagasahan yun eh. Oh, sabihin ko ngayon, sige, ganito. Imbestigahan ko yung sarili ko. KO! Anong tawag doon? Para kang nagbebenta ng suka. Kengkoy ka. Kengkoy ka kung ganun. Diba? KO! Maliwanag yun. Klarong-klaro yun. Oh. Diba? Kaya ito si Bato talaga nagparinig sa Pangulong Bongbong Marcos, nasaktan. Oh. Grabe, na-hurt po ang isang Bato. Akala ko kasi yung Bato ay hindi tinatabla ng sakit yan. Kung ano-anong banat. Bato eh. Pero na-hurt pala doon sa sinabi ni PBBM. Totoo naman. Kung iintindihin nyo po yung sinabi ni PBBM, maraming meaning yun. Malalim po yun. Diba? So yun na nga mga pre, no? Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page po dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, meron din po tayong, itong Ballpoint Man 2.0 mga pre, dito po, ang mga content natin dito ay good vibes. Okay? Good vibes. Doon naman po sa isang Facebook page natin na Team Birador, okay? Ganitong klaseng content din. Mga more on politics po tayo doon. Okay? So, dalawa po yung Facebook page natin. So, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0 mga pre. Okay? And syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay? So, ito na nga mga pre, tuloy na po natin yung reaction natin dito kay Bato de la Rosa. Abogado. Pero, muna abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako. Yung lolo ko po, mananggiti. Alam nyo, mananggiti. Yung maakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno, kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako tagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya. Ako, marami pong meaning yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na parang nagbebenta lang kayo ng suka. Kasi ganito yan eh, pag ikaw ay nagbebenta ka ng suka, i-deliver mo yan, or magbabahay-bahay ka, or mga tindahan, babagsakan mo ng suka, ayan, o bili na po kayong suka.
Ngayon, yung mga nagbibenta ng suka na yon, hindi naman po pwede na biglang, kasi ang trabaho nila magbenta ng suka. Tapos bigla nilang trabahuin yung tinatrabaho ng mga IT, information technology, or di kaya lawyer. Kung ikaw ay nagbebenta ka ng suka, kaya mo bang trabahuin yung trabaho ng mga lawyer, yung trabaho ng IT? Hindi po. Negosyante ka, pansuka ka. Hindi mo pwedeng trabahuin yung trabaho na hindi mo linyahan. Nagigits niyo po yun? Hindi mo pwedeng trabahuin yung trabaho ng IT, yung trabaho ng mga lawyer. Kasi dyan sila expert. Ikaw naman, bilang isang negosyante, expert ka sa pagbibenta ng suka. At dyan kayo mayaman eh. Sa negosyo mo eh. So, hindi ka pwedeng mag-switch ng trabaho. Nabigla kang, oy, teka, ako maging lawyer dyan. Magbebenta ako ng suka, pero kaya ko yan, mag-lawyer ko. O kaya ko yan, ako na yung IT. Pwede ba yun? Hindi po. Yun po ang ibig sabihin ni PBBM. Kung ano kayo ngayon, dyan, manatili na muna kayo dyan. Kasi hindi kayo nababagay sa Senado. Ibang level pag Senado na yung pinasok nyo. Hindi yan joke. Na pag naisip mong gusto ko lang mag-senador, ganun-ganun agad. Hindi po. Diba? Saan ka expert? Si Bato, saan expert? Oh, sa pagdepensa sa mga Duterte. Diba? Nung hindi pa siya senador, ganun din. More on Duterte yung pinoprotektahan niya, pinagtatanggol niya, hindi yung mga Pilipino. Nung naging senador, nagampanan ba ni Bato de la Rosa yung kanyang pagiging senador? Hindi po. Musinggit man dayon. Musinggit man dayon si Bato. You are lying! You are lying! Oh. Nung siya naman eh. Diba? Yun po yung sinasabi ko. Ano si Bato noon, dun ka lang dapat, Bato. Biglang nanalo ng pagkasenador. Nung naging senador na, hindi niya alam ang trabaho ng isang senador. Parang si Ruben Padilla din. Artista. Yun yung ibig sabihin nun eh, nagbebenta ka ng suka. Trabaho mong maging artista. Ano po yung artista? Yun yung suka. Yun yung trabaho mo, yun yung diskarte mo. Ang pagiging artista o pagbebenta ng suka. Ngayon, bigla ka naging senador, hindi mo kaya. Bobo ka. KO. Diba? Dapat manatili ka dun sa pagiging artista na yon or pagbebenta ng suka. Naging senador bigla. Tamo, pagdating sa Senado, walang nagawa. Sabi ni Ruben, dapat kasi may Tagalog, idol eh. Ganon din po si Bato. Pagdating sa Senado, ang pinagtatanggol palagi yung mga Duterte. Bias na yung datingan. Tapos, darating pa sa punto na yung sarili niya, iimbestigahan niya. Pwede ba yun? Yun po yun yung ibig natin sabihin. Hindi po natin minamaliit hindi po minamaliit ng Pangulong Bongbong Marcos yung pagtitinda ng suka. Kung iintindihin nyo po, lalawakan nyo yung pag-unawan nyo. Ang ibig sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos, kung negosyante ka, manatili kang negosyante. Kung artista ka, manatili kang artista. Hindi kasi pwede na artista ka, bigla kang mag-senador, anong gagawin mo pagdating sa Senado? Wala kang magagawa doon. Nagigits niyo, pinapaintindi ko sa mga bubong DDS na to. Kasi maraming bubong DDS na sinasabi, minamaliit ni PBBM yung mga nagtitinda ng suka. Pakabubo. Diba? Maliwanag yun. Tuloy natin. Yan. Kapag hindi nagbintaan to ba, kinabukasan, bahal na yan. Wala, hindi talaga naintindihan ni Bato yung ibig sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos doon. Hindi literal na inaatake ni PBBM yung nagtitinda ng suka. Hindi literal na nilalait ni Pangulong Bongbong Marcos yung nagtitinda ng suka. Sabi ko nga, lawakan nyo pa yung pag-unawa nyo. Diba? Wala eh. Hindi abot ni Bato eh.
Yung pala yung sinasabi ni Marcoleta kanina. Naalala ko na. Yung patungkol sa suka. Nagigets ko na. Kasi yung nag-react din ako kay Marcoleta eh. Diba? Na nagsalita din dyan sa stage. Ngayon, nagets ko na. Yung pala yung ibig sabihin. Yung mga binitawan salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, Bato, lawakan mo pa yung pag-unawa mo. Ha? Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalo mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko. Ang kanya tuba lang. Pag nabinta tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yun. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng butil ng lumik. Alam niyo yung lumik? Lapad. At saka yung lapad, yung tanduay. Lagay namin yan. I-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil, Mali yung pagkaunawa ni Bato. Mali yung pagkaunawa mo, Bato. In-explain ko na eh. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng another idea. Ang trabaho nyo is nasa opisina kayo. Nasa opisina ka, nagtatrabaho ka sa opisina. Ano diyan? Pag sinabing opisina, ano yan? May aircon dyan at karamihan ng ginagamit, utak. Okay, utak. Hindi lakas. Okay, nagigits nyo? Ngayon, ikaw na nagtatrabaho sa opisina, dapat manatili ka lang dyan. Kasi yun yung trabaho mo. Tapos ngayon bigla mong maisipan, hindi, gusto ko mag-construction. Tapos pagdating mo doon, nung nag-switch ka sa pag-construction, gawa ka ng bahay, ikaw mag-isa, pala ka ng pala, hindi matibay yung bahay. Kasi hindi mo linya yun. Kaya ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, manatili ka kung ano yung trabaho mo. Diba? Manatili ka sa opisina kasi dyan ka expert. Katulad ng pagtitinda ng suka, dyan ka expert. Diba? Huwag kang mag-switch sa pagkukonstruksyon. Baka 1 linggo lang, wasak yung bahay na yan. KO! Hindi mo nagigits ba to eh? KO! Diba? hindi po masarap. Ay, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Yun na nga. May punto ka naman doon. Hindi bawal mangarap na ang isang nagtitinda ng suka ay maging senador. Okay lang yun. Kaso, isa ka ng senador. At napatunayan namin na hindi ka karapat dapat maging senador. Dapat dun ka lang sa pagtitinda ng suka dahil dun ka expert. Diba? Manatili ka lang dun, bumalik ka na dun. Diba? Dun ka nakilala eh. Dun ka nakilala. Senador ka na eh. Hindi ka na nangangarap maging senador. Naging senador ka na. Nakita namin na hindi mo kayang gampanan ang pagiging senador. Imbestigahan mo ba naman yung sarili mo? KO! Ano ba? Anong klaseng senador yan? KO! Ako ay nagtitinda ng suka, pero nakapag-pastoral degree ako. Doktor ng filosofi ako. Naging CPNP ba ako? At ngayon, naging senador pa. Yun na nga eh. Naging chief PNP ka. Pero nung naging chief PNP ka at maging presidente naman si Digong, ang daming namatay na tao. Tapos ipagmamalaki mo yan? Okay sana ba to eh, kung naging chief PNP ka at wala kayong mga kinuhang buhay ng tao. Proud ka pa dyan? KO! Seryoso ka? Proud ka dyan? Aba, Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang chance nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, bali wala sa kanilang suka. tamo. Alam mo, ito Ito, hindi po kasalanan ng mga Marcos kung mayaman sila. Diba? Hindi po kasalanan ng mga Marcos yan. Wala pong ano doon. Hindi kasalanan ng mga Marcos kung ang kinakain nila sa araw-araw ay puro masasarap. Diba? Wala namang kunik yan eh. Sa paglilingkod sa bansa eh. Ang pangit lang dyan,
Kung ikaw, pinapakita mo sa tao na nagkumakain ka ng fishball, pero yung laman ng bulsa mo, punong-puno. Diba? So, anong ibig mong sabihin ba to? Ang kailangan ba naming iboto yung mga mahirap? Anong kunik kung mahirap ka, tapos magiging senador ka? Anong kunik? Diba ang layo? Wala kaming paki kung mahirap ka o mayaman. Hindi yun yung issue. Diba? Yung issue dito, anong ginawa mo nung naging senador ka? Oh, may nagawa ka ba? Yun ang problema eh. Ang mga Marcos hindi mo pwedeng pilitin kung ayaw nila. Ayaw nila sa pagkain na yan. Hindi mo pwedeng pilitin. Oh. Yan yung problema eh. Ginagamit itong mga senador na to, ng mga papuntang iniduro. Itong mga senador na to, tandaan nyo po yan. Ang pagkain ng mga mahihirap, gagamitin po nila yan. Ibibideo nila yung sarili nila, kakain ng pang mahirap, para iboto nyo. Kasi sasabihin ng tao, hindi maarte si Bato. Kaya iboto natin dahil hindi maarte. Anong connect? Kung maarte ka o hindi, sa pagiging senador mo. Kung ako po, ang papipiliin, mas iboboto ko pa yung mayaman. Kumpara sa mga ganitong klaseng tao. Napakitang tao. Kasi yung mayaman na yan eh. Mangungurakot pa ba yan? Mayaman na yan. Eh pag mahirap, magpapayaman pa po yan. Diba? Ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulag, hindi masarap ang daing kung walang suka. Ako naman, pag tuyo yung ulam ko, ano lang ko eh. Eh, syempre, ganito yung ano ng mga Bisaya eh. Gagawin ko, siling native, pipigain ko with asin, tapos tubig lang ilalagay ko. Hindi po talaga ako mahilig sa suka. Ang gusto ko lang sa suka is yung mangga, pag may paksiw. Kahit sinigang nga, pag sobrang asim na, hindi na ako masyadong mahilig. Basta ano lang siya, sa pang mangga, pang paksiw. Yun. Pwede yun. Diba? Ganun po yun. So, ako hindi ako mahilig sa suka. Kaya, Surely kaya sa mga oyster, pwede yun. Diba? Sarap yun. tawagin na nyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Diba? Ah. Kayo yung nagpapasarap? Eh, mas pipiliin ko pa yung literal na suka kumpara sa inyong suka. Oh, isusuka namin kayo. KO. Hindi suka kasi yung suka masarap yan. Kayo yung suka. KO. Alam mo yung ano, yung sasakay ka ng bus, tapos bigla kang mahilo, bigla kang masusuka. Kayo yung isusuka namin. Team Suka. Diba? KO. Oh, word of the day, Team Suka. Kasi kung walang suka, Ay talagang kung akong nakakita agad noon, ay baka sumugod ako. Oh, wait lang ha. Nag-switch yung kanilang hindi ko po yan ikinakaya. Kung yung ako, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. mahina yung kanilang internet. Mukhang napangangampin. Pag pinipilaban at bubukim ng Wait lang, suka, ano nila yung problema yung kanilang internet. tanggapin sana nyo kami. Pero pag open ang pintuan, nakasisip. Asasip po. Hindi po. Okay lang po. Alis kami. Attorney Jimmy. So, yun lang yung ating video. Medyo malabo na yung ano ni Batoy. Mahina yung signal ng News 5. No, yung live nila mahina. So, yun lang ang ating reaction dyan. Basta intindihin nyo po yung salitang suka. Hindi po masama ang ibig sabihin ni PBBM doon. Hindi po. Okay? Lawakan nyo lang po yung pag-unawa ninyo. Sabi nga ni PBBM, para kayong nagtitinda ng suka. Para kayong pwede ko rin sabihin, halimbawa ako, para kang nagtatrabaho sa opisina. So dahil nagtatrabaho ka sa opisina, hindi ka pwede mag-construction kasi hindi ka naman expert sa pagko-construction. 'Di ba? Ganun po 'yun. Lawakan niyo yung pag-unawa niyo. So 'yun lang mga pre. Syempre bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page.
Yan, Ballpoint Man 2.0. Yan po yung pang good vibes natin mga, yung pang good vibes lang, di ba? Team Virador po, Facebook page natin. Yan ha, dyan po tayo nag-upload ng ating mga video, no? Sa mga komento natin patungkol sa mga pabagsak ng politiko. Siyempre may TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Okay, so hanggang dito lang po muna yung ating video. Kita-kits po tayo sa susunod na video.